A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Now, some weeks back, if you remember, I mentioned that I will be giving a message on the subject of calling and grace. And since we are now in our third quarter at pinag-uusapan natin itong standing in the true grace of our God, then alamin natin kung anong kinalaman ng grace sa calling ng Panginoon. It's actually a hard topic or subject to preach and even harder to understand. Kaya, we'll do this patiently, but I'd like for you to listen to a song before I give this message. I was working on this outline, and minsan kapag ako'y nag-aaral, I listen to music. And this song came up. And this song actually talks about some reasons that we have. Like, for example, why do we sing? Okay? What's the reason for being here? What's the reason for the love of God? What's the reason for His grace? Okay? Tayo'y palaging mayroong dapat na dahilan sa pagkilos at dapat ay mayroon tayong basis ng ating pagkilos sa lahat ng bagay. Ang pananampalatayang Kristiyano ay pananampalatayang matalino. Hindi lang po tayo sumasabay sa agos. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo naririto. At mga kapatid, lalong hindi po tayo naririto dahil may kailangan lang tayo. Maraming tao, lahat may kailangan. Pero tayo ba'y naririto dahil may kailangan lang tayo? I'd like you to listen to this song. I'd like Daislyn to come and sing this song for us. Ang title nito ay, What Good Are Love Songs? Listen to this song and may this bless your hearts. Love songs don't change us, then why do we sing? Once there were prophets, but we would not hear them. Once there were wonders, we would not believe. Fire and manna rain down from heaven, a great mighty wind once parted the seas. What good are love songs if they don't make us lovers? Why be an eagle that won't spread its wings? Why ride our hearts out? We're not moved by the passion. And if love songs don't change us, then why do we sing? When we were blinded, God sent His vision.
when we were deaf, He spoke and we heard. Light of the world, walk through our darkness. Jehovah Himself, the incarnate Word. But what good are love songs if they don't make us lovers? Why be an eagle that won't spread its wings? Why ride our hearts out? We're not moved by the passion. And if love songs don't change us, then why do we sing? And if love songs don't change us, then why do we sing? That's a beautiful song that asks everyone, why? Di ba? Napakaganda nung phrase, no? Yung line na, why be an eagle when you cannot even spread your wings? Di ba? So what's the sense of singing love songs when we cannot be lovers? It translates actually to, why be a Christian when you don't have any testimony? Di ba? Why have Christ when you don't have any spiritual life? Di ba? Marami pang iba, mga kapatid. And we all ask some reasons why we go through things. And so we go, mga kapatid, sa mga ilang bagay that the Word of God tells us. Let's all stand and read our text tonight. Now, the Apostle Paul writing to Timothy, he says, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began." I'd like you to take note of what Paul tells here. Okay? Ang sabi ni Paul kay Timothy, huwag kang mahihiya sa iyong testimony. Okay? Maging partaker ka, bahagi ka kahit ng affliction ng gospel, ng challenges ng gospel. Lahat ng maaaring harapin na mga pagsubok in regard sa gospel. Okay? At gawin mo yan according to the power of God. But look at what he says in addition. The God who hath saved us. Oh, say we are saved. But you know, the Lord did not just save us. God did not just save us. He called us. Amen? So mga kapatid, hindi lang pala tayo humahanap ng rason dahil tayo'y niligtas. Nagkakaroon tayo ng mas matibay na rason dahil sa panawagan ng Diyos. Okay? Ang problema, hindi natin alam yun, yung panawagan, kasi mahirap intindihin. At, ang sabi ni Paul, ang panawagang yan ay banal. Panawagang banal. Hindi mo pwedeng ikumpara sa mga ibang panawagan.
Hindi sang-ayon sa ating gawa. So, kabilang kabahagi sa kaligtasan na hindi dahil sa mabuting gawa ay ang panawagan ng Diyos na hindi rin dahil sa mabuting gawa. Tama ba? Okay. At ang sabi, ang panawagan na ito, okay, at ang kaligtasang ito ay sang-ayon sa kanyang purpose and grace. Look at that. Layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang lahat pala ng maaaring ibigay sa atin ay sa pamamagitan ni Kristo. At dahil tinanggap natin si Kristo, kinakailangan ng kaligtasan at ang panawagan ay maging maliwanag sa atin. Tama? So mga lighthouse, hindi lang tayo dapat umintindi na tayo ligtas. Kung meron tayong rason, kinakailangan nating maintindihan ang panawagan ng Diyos. In fact, hindi na ito bago, sapagkat ito ay naihain na bago pa ang mundong ito. Ang hirap intindihin, di ba? Okay? Pero yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Anong sabi ni Peter? Wherefore the rather, brethren, give diligence. Okay? Bigyan nyo ng kasigasigan ang alin? To make your calling and election sure. O, hindi ba? Kinakailangan pala maging seryoso tayo. Intindihin natin ito. Unawain natin. Ang alin? Ang kaligtasan lang? Hindi. Ang tungkol sa panawagan na meron tayo mula sa Diyos. Correct? Ang problema, ayaw pag-usapan ito ng marami. Kasi mahirap intindihin. Kung kaya nga ang sabi ni Peter, kinakailangan magbigay tayo ng kasigasigan para we can be sure about it. We can know it. We can understand it. Why? Because if you do give diligence to these things, ye shall never fall. Ang panahon ngayon, mga kapatid, maraming taong bumibigay. Okay? They do not find any reason to go on. Tama? Ang sikreto pala, upang ang mananampalataya ay makapagpatuloy, maging masigasig, okay? Maging tapat, ay intindihin natin ang subject ng panawagan ng Panginoon. Okay? Ang sabi ni Peter, I will not be negligent. Hindi ako magiging pabaya na ito ay palagi ninyong maalaala. Kahit sabihin natin, alam nyo na. Alam na nga nila nung araw eh. Pero pinapaalala. Lalo pa yung hindi nakakaalam. Tama ba? So that ye may be established in the present truth. One more, the text before we proceed. Ang sabi ni Paul, for whom he did foreknow, he also did predestinate. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. Whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Pastor, ang hirap unawain yan. Totoo. Totoo yun. Mahirap unawain ito. Kahit mga pastor minsan, hindi pa maintindihan to eh. Okay? Subalit narito. Amen? And we should not be negligent. And we should give all diligence to be sure
about this calling. So, ang pamagat ng ating mensahe ay the calling and the grace of God. Or, our calling and the grace of God in us. Hindi ko nabigay ito kanina ng umaga. No. Ngayon lang. Bihira. Kasi introduction lang yung kanina ng umaga. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sapagkat ngayon ay maaaring ipagtibay sa amin, Panginoon. Magkaroon kami, Panginoon, ng ibayong kasigasigan. Huwag namin ikatuwiran, Panginoon, na kami ay ordinaryong mga mananampalataya lamang. Kundi, Panginoon, the whole counsel of God might be in us. That we be made to understand. Panginoon, ang mundong ito ay sinisira ang aming testimony. Sinisira ang dahilan upang kami magpatuloy. Sinisira, Panginoon, ang aming katapatan. Oo nga, Panginoon, tapat ka. Subalit, Panginoon, kinakailangan ito'y mag-translate sa aming mga buhay. Lalo na sa lahat po ng aming hinaharap sa mundong ito. And so, dear God, bless this message. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. You know, I have indicated this in the past weeks na meron akong ibibigay sa inyo, no, sa ating lahat na isang mensahe tungkol sa calling and grace of God. At nakita natin ang kahalagahan nito. Amen? Sabi ko nga kaninang umaga, ito ang mga panahon na minsan, magtatanong tayo pag may nangyari sa buhay natin, ba't ka nagkasakit? Siguro may dahilan ng Panginoon. Ba't nangyari sa buhay mo to? Siguro may dahilan ng Panginoon. Siguro pa yun. Baka. Mga kapatid, hindi tayo nabubuhay sa baka. O siguro. O akala. Delikado yan. Amen? Dapat ay naintindihan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen ba? Kaya napakaganda nung pinapakinggan ko yung awit na yan. Actually, pinag-aaralan ko ito, I was collecting some verses and I was listening sa mga ilang music. Dumating itong awit na ito. Sabi ko, tama-tama ito. Tama-tama. You know, why sing a love song when you cannot even be a lover? Why be an eagle when you cannot even spread your wings? When the Lord had done so much for us. Amen? He gave prophets. He gave wonders. He sent His Son. Okay? I have also discussed this with some of our pastors, in fact. And actually, sa meeting ko with the rest of our pastors, every quarter I meet with the rest of the Lighthouse pastors so that whatever is preached here, they can also teach sa ating mga kapatiran sa lahat ng Lighthouse. Okay? Para alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Now, kaninang umaga ay pinuntahan natin ang mga ilang bagay tungkol sa calling. Hindi natin lubos na naintindihan yung foreknowledge, yung predestination. Okay? Subalit central ang calling. Ang lahat ng maaari nating unawain tungkol sa calling para lahat ay ma-appreciate natin. Okay? Sapagkat kung hahati-hatiin mo yan, hindi mo maintindihan. Okay? May mga bagay-bagay na para maintindihan mo, you need to look at the whole context. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin ang mga katotohanan ito. Okay? Now, laktawan natin ng iba. Kaninang umaga ay pinag-usapan natin yung calling ng Diyos. That the calling of God is made in and through Christ, His Son. Kaya kung merong panawagan tayo mula sa Diyos, ang panawagang ito ay na-realize natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Okay? Now, kaya kinakailangan, hindi lang natin alam na si Kristo'y ating tagapagligtas. Dapat ay makilala din natin siya bilang naging kaparaanan upang ang panawagan ng Diyos ay ma-realize natin. Okay? Alam niyo, nag-aaway-away ang maraming mga theologians at mga kapastoran tungkol sa mga subject na ito. Pero sa atin sa Lighthouse, hindi problema ito. The calling of God is a call to His glory. Ang panawagan ng Diyos ay panawagan upang siya ay maluwalhati. You understand? Palagay ko, hindi na kinakailangan pang detalyehin yan. Why? Because God is worthy of all praise and glory. Amen? Okay? Let me tell you this. The Bible says that the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Ang buong kalawakan ay nagluluwalhati sa Diyos. Okay? Lalo na tayo. Kinakailangan merong luwalhati sa ating buhay ang Diyos. At lalo na, sinasabi ni Paul sa church sa Efeso, to Him be glory in the church, and that by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. In fact, yung verse na yan, mga kapatid, ay nariyan na sa ating Lighthouse Bulletin since 1977. No? Sipin mo, 1977. Ayan, no? And to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Walang magiging kaagaw ang luwalhati ng Panginoon sa Lighthouse. Amen? Lahat tayo ay patungo sa luwalhati ni Kristo sa kabuuan ng lahat ng Lighthouse. Amen? The calling of God is made according to His purpose and grace. Kanina actually, nag-uusap kami ni Reza. Okay? Kasi gusto na niyang maintindihan eh. Sabi sa akin ni Reza, Papa, ipaliwanag mo na. Sabi ko, tapusin mo yung mensahe ko. Okay? Now, if we are to understand foreknowledge, predestination, calling, being justified, being glorified, we need to understand the purpose of God in Christ. Okay? The purpose of God in Christ. Ang kanyang layunin na kay Kristo Jesus. Ngayon, mga kapatid, dahil nasa atin si Kristo, okay? Nananahan ba siya sa atin? Amen! Sapagkat itong lighthouse, mga kapatid, no, ay pinakakatawan niya. This is the pillar and ground of the truth concerning Christ. Kaya kinakailangan, alam din natin ang purpose. It is something when we know not just our purpose, but His purpose for us. Amen? Walang nagninegosyo na walang purpose. Tama ba yun, Robert? Correct? Kinakailangan alam natin ang purpose kung bakit ka nagninegosyo. Walang nagtatrabaho na walang purpose. Correct? Amen? Walang nanliligaw na walang purpose. Kaya tinatanong natin kung tama ba yung layunin mo. Okay? Ayaw natin gumawa ng isang bagay na hindi natin naintindihan kung anong purpose. Tama? Why are we a church? What's the purpose? Now, pero mga kapatid, maganda
na kung pag-uusapan natin ng purpose, pag-usapan din natin ng grace. Sapagkat ang purpose ay nagkakaroon ng kaliwanagan sa pamamagitan ng grace. Okay? Huwag niyong kalilimutan yung sinabi kong yan. Babalikan natin yan. Okay? Now, ilang mga bagay na ating pinag-usapan kaninang umaga. That the Bible, is explicit, very defined, tungkol sa calling of God. That we are called according to His purpose and grace. Walang naliligtas dahil natampilok siya at naligtas. Wala. Amen? Kung ikaw ay ligtas, tinanggap mo si Kristo, hindi mo lang siya tinanggap dahil ginusto mo. Okay? Tinanggap mo siya sapagkat ang panawagan niya sa iyo na lumapit sa Kanya upang maligtas ay effectual sa iyo. Okay? Take note of that. That statement. A lot of Christians do not understand that. Okay? So, bagay mga kapatid that we should be established in this. Okay? Pangalawa, we should understand that we are called to be saints. Ang ating panawagan ay upang tayo ay kanyang maging hindi santo. Kasi saints parang alanganin, ano? Okay? Kanyang maging mga banal. Okay? Yan ang ibig sabihin yan. Bakit? Sa Romans chapter 1 and verse 7, the Apostle Paul referred to those that are in Rome, mga churches, that they are called to be saints. Yung Corinthian church, ang sabi ni Paul, that they were also called to be saints. Okay? Tayo rin, ang panawagan sa atin ng Panginoon ay upang tayo ay maging saints. Amen? We are not called to be sinners. We are called to be saints. Hindi tayo niligtas para tayo magpatuloy sa kasalanan. Correct? Okay. Now, you need to be diligent in getting to know this. Kaya kung inaantok kayo, gisingin yung sarili nyo because that is part of diligence. Amen? Kung inaantok yung katabi mo, medyo kantiin mo ng kaunti. You be diligent and stay diligent. Nakakaantok talaga ang oras na ito. Okay? Lalo busog kayo kanina. And we also need to appreciate that we have been called to liberty. Ayan, no? But what liberty? Liberty to serve. Amen? Hindi po lahat ng mananampalataya ay nakapaglilingkod sa Panginoon. Did you know that? Pero ang sabi ng banal na kasulatan is either you serve God or you serve Mammon. Tama? No one can serve both at the same time. Amen? Sabi nung isa, Mammon daw. Yung Mammon, iba yun. Ginawang pagkain. Mammon, okay? Anyway, but we have been called to liberty. So we actually need to press on towards that liberty to serve. Amen? Ang mundong ito ay nilalagyan tayo ng tenikala so that we may not be free to serve God. Lahat yan, mga kapatid, lahat ng areas ng buhay natin ay may mga traps so that we may not serve God. You realize this? Okay? Lahat yan, mga kapatid, as in lahat ng areas ng buhay natin. Good? Ha? Oh. Kayong mga nagmomotor, mahilig kayo sa motor. Abay, kahit nagmomotor kayo, you need to be diligent and purpose to serve God.
Amen? Yan ang winawarning ako sa mga pastor na mahilig sa motor. Amen? Pati kayong mahilig sa Netflix, sinasabi ko sa inyo. Oh. Di ba? Pastor, pwede ba yung manonood ka ng Netflix tapos you serve God? Hulaan nyo. Di ba? Kayong mahilig mag-social media. Yan ay enticement yan so that we can veer away from serving God. Tama, no? Ha? Lahat yan. Okay. But that is liberty for us. We are called in one body. Oh, pero mga kapatid, ha? Isipin niyo yan. That is not universal, invisible, mystical body. Tayo ay tinawag, no, sa isang katawan. Sabi ng mga Batanggenyo, katawan. Di ba, Tony, no? Katawan. Oh. Sapagkat ito'y sinabi ni Apostle Paul doon sa church sa Colossae. Kayo ay may panawagan upang isang maging katawan. As a church. Amen? Now, mamaya, mas maintindihan natin ito pag pinag-usapan natin yung aspekto ng grace. Okay? Now, we are also called to His kingdom and glory. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, that ye would walk worthy of God, who hath called you into His kingdom and glory. The rule of God in us. Amen? Our submission to His will. And glory. His glory in us. Kaya yun ang panawagan na yan. Ano pa? We are called to holiness. Sa kabanalan. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Kaya kung iintindihin natin ang panawagan ng Panginoon, kinakailangan kunin natin ang mga katotohanan ito. No? In fact, pagkuha natin ng lahat ng mga bagay na ito, pwede nating ibuo. Tama ba? Ano ang tawag doon kapag binubuo mo yan, Robert? Lahat ng information, lahat ng datos, lahat ng points ay pinagsasama mo. Anong tawag doon? Pinoprocess mo. Di ba? Anong tawag dyan? Ha? Synthesis. Tama? Hindi chapsuy. Hindi chapsuy yan. Kasi mga kapatid, ito ay lahat galing sa katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo pumipili ng isang bagay na sabi natin, ako, tinawag ako sa ganito doon ka lang. No. Lahat ito ay dapat bigyan natin ng pagkilala. I-recognize natin. Amen? Oh. So, ganun yan. And we are called by the gospel. Whereunto He called you by our gospel. Pero teka muna mga kapatid, yung gospel ay hindi lang yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. How He died on the cross, how He suffered, and how He bled, and how He died, and how He was buried, and how He rose up from the grave. No. Ang buong gospel, mga kapatid, ay matapos mo siyang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, ibubuhay mo yung kanyang pagiging tagapagligtas at pagiging Panginoon. Okay? Maraming tao ang tumanggap kay Kristo, pero tumanggap lang. Ang bihira. Sabihin, tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas,
Pero yung buhay nila ay hindi nakitaan na ligtas. Tama? At tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon. Pero yung buhay nila, walang Panginoon. So that is not the gospel na tinanggap. Okay? Pointed yan, mga kapatid. Okay? At kung tayo tatayo sa gospel na sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, ay dapat maging totoo ito. Whereunto He called you by our gospel. Gospel nino? Gospel na pinahayag dito, hindi gospel ng kung sino. Amen? To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Kanina kausap ko sila, Reza. Kasi tinatanong ako, ng sukat, no? Ng sukat ng performance ni President BBM. Ang tanong ko, ano ang pamantayan ng sukat? Di ba? Have you ever thought about that? Rene, for example. Ano ang pamantayan ng sukat? Kayo ba yung nag-a-appraise sa opisina? Di ba? Meron kayong mga appraisal sa opisina, di ba? Paano kayo ina-appraise? Nung araw, may evaluation kami ng lahat. Kapag ikaw ay nasa sales, ang unang pamantayan ng iyong performance ay yung sales mo. Tama ba? Sales ka eh. Tama? Hindi bait. Sales. Sabi ko nung araw sa mga manager ko nagalit ako kasi sinasabon ako ng top management, Robert. You deliver this. Ito yung quota, ito yung ganyan. Wala. Walang sales. Sabi ko sa mga sales manager ko, ayoko kayong makita rin sa opisina. Sir, ayoko kayong makita. You produce sales. Hinahanap sa akin ng HR yung mga manager. RA, halos isang linggo ko na din nakikita yung manager mo. They are producing sales. Dahil doon sila sinusukat Hindi na maintindihan yun paano yung attendance? Paano yung time in, time out? Sabi ko, basta't may sales, they will deliver that. Ako bahala dyan. Sabi kong ganyan. Kine-question ako ng top management, ba't ganyan ang discretion ko? Inihingan niyo ako ng sales. Tama? Siyempre, meron ako mga product manager, Robert, nung araw. Hindi lang sales. Product manager. Kinakailangan ng mga produkto umusad. Ma-dispose yung inventaryo. Ito matagal. Kinuha ko yung listahan ng mga slow moving. Naku, ang dami. Ang kapal ng report sa akin nung araw, piniprint pa yan Ang tagal pang i-print nun Sabi ko sa product manager ko, yan ang hindi gumagalaw dito. Pagalawin mo. Sir naman, yan ang sukat mo Nakikinig ba kayo? Ha? Nagbuo ako ng systems engineering. Okay? Systems engineering. Ang sabi ko, kayo ay support group sa marketing. Okay? Tapos ina-appraise yung marketing. Hinahanapan sila. Ang sinisisi nila, yung systems engineering. Pumasok ako, mali. Sukatan nyo ng appraisal yung marketing sang-ayon sa marketing measurement ninyo. Yung systems engineering, akin yan, huwag nyo pakialaman yan. Siguro hindi nyo maintindihan yan ngayon. Ang punto ko ito, kinakailangan ay meron tayong tamang sukatan. Nakikinig ba kayo? For example, ang sabi ng Panginoon sa dapat
tayong mga eklesiya ay ito. Yun lang aspekto ng teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Are we being measured according to that? Di ba? Now, we are also called to the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto, na kung saan, thou art also called. Now, take note of this. Whereunto, thou art also called. Na kung saan, di ba tama yun sa kung Tagalog, kung saan. Whereunto, tama no? Ikaw ay tinawag. Saan tinawag? Para saan? To fight the good fight of faith. Tama ba? Ha? And has professed a good profession before many witnesses. Lay hold on eternal life. Fight the good fight of faith. Yung bagay na yan, mga kapatid, yan tayo tinawag. Amen? Yung eternal life, mga kapatid, ay isang bagay na taglay natin. At dahil taglay natin yan, then we can fight the good fight of faith. You understand? Yan ay isang panawagan. Are you listening? Halimbawa, nagtawag ka na magiging sundalo. Panawagan. Naalala ko nung araw, bago mag-World War, merong campaign sa US, yung meron nakaturong ganyan. America wants you. Ganon. You answer the call. Para ano? Para maging sundalo. Tama? So, naging sundalo sila. Sumagot sa panawagan, maging sundalo. Para ano? Lumaban. Tama? Alam niyo ba na tayo yung sundalo ng Panginoon? Correct? Di ba inaawit natin yung onward Christian soldiers? Di ba? Tapos ano yan yung kinakanta sa mga bata? Bataman. Ano? Batman man? Bataman. Oh. Ano sa English yun? I'm too young to march in the infantry, ride in the cavalry, shoot, zoom o'er the enemy, zoom. Tama ba? But I'm in the Lord's army. Yun. Naku mga kapatid, wala nang army ngayon eh. Soldiers of Christ. Wala na. Wala nang tikas ang mga mananampalataya para sa laban ng Panginoon. Nakikinig ba kayo? Wala na. Puro matatakutin. Ang mga sundalo ba takot sa ipis? Ha? Paminsan-minsan. Parang yung sa restaurant, merong dumapong ipis. Naku, sinabi ko sa'yo, yung mga ha! Sorry. Ayun, okay na. Nawala. Ano ba yan? Kasi takbuhan sila. Tapos lumapit doon sa isang customer, pinitik niya. Takbuhan na naman sa isang mesa. Di nakita ng waiter. Yung waiter, lumapit na ganyan. No, yung ipis na, dinampot niya yung ipis. Tapos sinagi sa labas. Hindi man lang pinisa. Nasaan ang problema? Nasa ipis ba? Wala. Nasaan ang problema? Nasa tao, wala sa ipis. Yung ipis, wala namang kinalaman sa bira. Ito.
Andyan ba kayo? Kumuha ka nga ng ipis mamaya rito para tingnan natin kung sino ang takot sa ipis. Baka maglabasan ka. Ah! Saan ba yun nung araw no, sa lumang building natin, Edwin? Merong lumilipad na ipis habang nagpipis si tatay. Walang nakikinig kay tatay. Ganun, lahat ganun eh. Oh. Lumilipad yung ipis eh. As in, walang nakikinig kay tatay eh. Nag-aantay kung saan dadapo yung ipis. Nawala yung pagkasundalo. Ba't pa tayo napunta dyan? We are called from darkness into His marvelous light. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth. Diba? That you should manifest, that you should let everybody know. Tama? Okay? Let everyone know the praises of Him, ang kanyang kapurihan, ang kanyang luwalhati. Siya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kalugod-lugod na liwanag. Marvelous. Di ba? Napakagandang liwanag. So, ibig sabihin, nasa panawagan din natin yun. Pastor, ang dami palang aspekto ng panawagan? No. Right? Alam niyo kung pwede nating hati-hatiin ang mga ito, mag-provide tayo ng mga action plans according to each one of these areas ng calling, maiintindihan natin lalo. Tama? O halimbawa ito, we were called, no, na ipahayag sa lahat ang kanyang panawagan mula sa kadiliman into His marvelous light. Can we put an action plan on this? Kaya niyan, di ba? Okay. Ay, umuusad tayo. Okay na. Amen. We are also called to follow His example and steps. For even hereunto, ang sabi ni Peter, were ye called. Because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Anong example niya? He did no sin. No guile was found in His mouth. Who, when He was reviled, reviled not again. When He suffered, He threatened not, but committed Himself to Him that judgeth righteously. Nasa calling pala natin yun. Are you looking at this? To follow His example. Tinawag tayo para sundin ang kanyang ehemplo at ang kanyang hakbang. Pero mga kapatid, ang sinusunod nating ehemplo at hakbang ay yung hakbang ni Iron Man. Bira naman. Hakbang ni Spider-Man. Hakbang ng superheroes. Marvel superheroes. Bira naman mga kapatid. Andyan ba kayo? Ha? Hakbang ng kung sino. Ehemplo ng kung sino. Pa-idol-idol pa tayo. Lodi ba yun o Loday? Lodi. Di ba idol yun? Oh. Bira. How to be you? Bira. Siyempre, no? How to be you? Ako, pag may, how to be you, Bishop, parang ganun eh. Teka muna. Hindi ako ang dapat na pamantayan. Si Kristo. Amen? Oh. Sa Facebook. Tinan nyo, yung mga usapin dyan. When He was reviled, reviled not again. Ay, wala niyan sa Facebook. Di ba? Ia-unfriend kita. Hindi nga sasagot, ia-unfriend naman.
Diyan ba kayo? We are also called to be a blessing. Ha? Panawagan din yan para maging blessing. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise, rendering blessing. Yan ang ibig sabihin yan. Okay? Contrariwise, being a blessing. Knowing that ye are thereunto called. Thereunto what? To be a blessing. Tama? No. Sa atin mga kapatid, conditional yung pagiging blessing. Hindi pala. Napag-aralan na natin to, di ba? Dapat, no? Sa kasaganaan, no? At sa kakulangan, blessing pa rin tayo. Kahit sa kalagitnaan ng sakit, blessing pa rin tayo. O kahinaan, blessing pa rin tayo. Amen? Oh. Called to His eternal glory by Christ Jesus. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Wow. And His eternal glory, no, ay nahahayag at nakikita when after even as we suffered, we are made perfect. We are established. We are strengthened. We are settled. Lesson natin yan sa LED. Kaya kayong mga nagtuturo sa LED, pag-aralan nyo ito. Amen ba? Kaninang umaga, joint tayo. Siyempre, umpisa ng third quarter, we should be joint. Pero alam niyo mga kapatid, pagyamanin natin itong panawagan na ito sa lahat ng members ng Lighthouse. Andyan ba kayo? Amen? Oo. Mahirap intindihin. Mahirap i-absorb. But let us extend and give diligence na ito ay maunawaan natin. And we are called to glory and virtue. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us. Saan? To glory and virtue. Virtue. Anong ibig sabihin ng virtue? Ha? Anong ibig sabihin ng virtue? Excellent graces. Okay? Hindi lang excellence. Excellent graces. Anong ibig sabihin yan? You know what ano ang practical meaning yan? Ang mundo, mga kapatid, kapag magaling ka sa isang abilidad, pinapalakpakan ka sa abilidad. Pero hindi porke may abilidad ka, may virtue ka. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Halimbawa, magaling ka sa maraming aspekto ng larangan ng kaalaman sa mundong ito. Correct? Scientist ka. Magaling ka, marami kang discovery, marami kang invention. Bihira. Sakim ka naman. Tama? Magaling ka sa iba't ibang abilidad. Any ability. Physical ability. Sa sports. Okay? Sa marami pang iba. Sa kabuhayan. Ano man yan. Okay? Pero wala ka namang virtue.
Good. Wala kang love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. These are the virtues na bunga ng Espiritu. You understand? At lalo na, ang sabi ni Peter dito, add to your faith virtue, and to virtue, knowledge. To knowledge, excellence. To excellence, ano pa? Lahat ng bagay na yan. And most of all, add charity. Yan ang virtues. Maraming gustong maging magaling. Maraming gustong pinapalakpakan, pero walang virtue. Walang luwalhati ang Panginoon sa walang virtue. Amen? Kasama na dyan lahat. Meron akong sinasabihan ng mga kapasturan minsan, galing mo mag-soul winning. Dami mo namang kaaway sa Facebook. Ano yan? Tama? Malalim ka nga sa mga doktrina. Naku, sinabi ko naman sa'yo, ikaw naman ang pinakamagaling. Hindi ka mag-abot sa iba. Tama? Magaling ka nga mag-offering. Pambihira naman. Sa ibang bagay naman napakahalang ng ugali mo. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng to glory and virtue. Amen. Merong kaming member nung araw, nung nasa Santa Mesa tayo, Delia, kapag merong bisitang Amerikano, lalapit kay tatay, Brother Ben, pwede ba ako mag-special number? You know, pag kumunta pa naman yun, lagi nakagano. Pag special number lang. Diba? Pag may Amerikano lang. Ganun. Magaling. Kilala mo ba yan? Hindi mo kilala, no? Huwag na lang. You know, yan ang ating panawagan. Good? Ayun, natapos din tayo sa mga letters. Small letters, sub. All these biblical passages point to just one reason. He saved us. Called us. Okay? According to His purpose and grace. At lahat ng ito ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Obserbahan niyo yan. Ang lahat ng letter A hanggang letter N ay nasa persona ng ating Panginoong Jesus. Are you listening? Balikan natin sandali, Nasaan na? Uy, nawala. Nasaan na? Ito. A. Of course, ito. Na kay Kristo. No? Glory niya. Kung wala ang persona ni Kristo sa atin, we cannot give glory to God. Purpose and grace. Na kay Kristo rin yun. Okay? Yan. Purpose and grace. Pagiging saints, na kay Kristo yan. Fellowship of His dear Son, na kay Kristo. Liberty, nasa Kanya. Called in one body, nasa Kanya. His kingdom and glory, nasa Kanya. Called to holiness, nasa Kanya. Called by the gospel, nasa Kanya. Called to the good fight of faith, nasa Kanya. Called from darkness to His marvelous light, na kay Kristo. Called to follow His example, of course, nasa Kanya. Called to be a blessing, na kay Kristo. Called to His eternal glory by Christ, nasa Kanya rin yan. Called to glory and virtue, lalong nasa Kanya. Na kay Kristo Jesus. Correct? You follow? Amen? So ang lahat ng panawagan ng Panginoon na dapat nating ma-realize ay na kay Kristo. And if we have Christ, then we need to have such recognition. Because Christ is not just Savior. He is not just Lord. He is all in
all. He is the very realization of His calling in us. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if ye have prayed this prayer, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.